So ilo no ngayon no pag-usapan natin itong tungkol sa mga content no ng mga vlog na yun no na mga laman no na mga buhat ng kasalanan. Maraming mga vlogger ngayon no na gumagawa ng mga content na mga marumi, na mga content na makamundo, mga content na mga immorality, sexual immorality, violence or ano pa mang karumihan. Mula nung nauso ang kamera, yung internet, yung mga digital, no, iwasan po itong ganitong klase kasi ang kasamaan dito sa mundong ito ay lagi talagang nagahari. Vlogger, hindi lamang sila, hindi lang sila na ini-entertain lamang kayo, kundi sila rin ang sanhi na kayo ay hihilahin nila patungo sa kamatayan. Magbantay po kayo sa mga ganitong klase kasi napapansin nyo, maraming mga content creator, maraming mga vlogger na nagkakalat ng mga fake news, nagkakalat ng mga nudity, nagkakalat ng mga immorality, nagkakalat ng mga maling impormasyon, nagpakalat ng makamundong bagay. Maraming mga tao ang nadidistract, nakakalimutan na nila na maglingkod sa Panginoon upang tangkilikin ang mga makamundong ginagawa ng mga vlogger. Hindi nyo ba alam na tayo ini-entertain nila, na hindi nyo ba alam na sa likod niyan, yung mga vlogger na yan, ginagamit yan ni Satanas. Alam nyo naman na si Satanas ay gumagawa ng kahit anong mga bagay, kahit ano, ina-update niya yan, lagi niya nag-meeting kung anong klaseng bagay upang ang tao mapalayo sa Panginoon. Ang mga content na ito, yung mga ginagawa nila, mga content, mga vlog nila, hindi lang kayo nila ini-entertain, kundi ginagawa nila ito, ini-entertain nila ito upang ang inyong isip at puso napupuko sa mga internet, sa mga vlog, hanggang sa malimutan na ninyo ang Panginoon. Magsimba kayo, babalik kayo sa Panginoon, wala na sa puso kasi mas pinapanood ninyo ang kanilang mga ginagawa, sumasayaw na walang kakwinta-kwinta, gumagawa ng mga content na walang kakwinta-kwinta. Isa itong mga bagay na dahil sa kanila, ang tao napapalayo sa Panginoon. At dahil dito, itong mga taong ito, mga vlogger nito, kung hindi nyo napapansin, ginagamit yan ni Satanas upang kayo lumimot sa Diyos at lagi nyong tatangkilikin ang kanilang mga vlog. Sa daling salita, ang mga content creator ngayon, sila ang modern false prophet. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Many false prophet will come and the love of many will grow cold. So, the love of many will grow cold. Lalamig ang pag-ibig ng bawat tao sapad sa Diyos. Bakit? Hindi na sila magmamahal ng tudo na mainit doon sa Panginoon. Kasi nga, mas tinatangkilik nila ang mga nakikita nila sa mga social media. At dahil dito, nakakalimutan na nila ang Panginoon. At ang pag-ibig nila sa Diyos, lumalamig ng lumalamig. At sinabi dito, many false prophet will come. Ito yung false prophet, the modern false prophet vlogger. Pag sinabi nating prophet, mga propeta ng Diyos, pinadala ng Diyos upang mangaral sa salita ng Diyos, upang tawagin ang bawat tao na magbalik sa Diyos. Pag sinabi naman ng mga false prophet, ito yung mga propeta ni Satanas. Na ginagamit ni Satanas yung mga tao niya na tawagin din ang mga tao na mamuhay sa makamundo, sa laman, upang ang tao malayo sa Panginoon. Opposite din ang ginawa ng mga propeta ng Diyos na tawagin ang mga tao na ipangaral ang salita ng Diyos, na tawagin ang mga tao upang yung mga taong namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa demonic, ibalik sa Panginoon. Ganon din ang ginawa ni Satanas, napadala din siya ng tao na yung mga tao din na namumuhay sa salita ng Diyos, namumuhay na maka-Diyos, tawagin din ni Satanas na bumalik sa pamumuhay sa kasalanan, sa makamundo. So ito klaro na itong sinasabi, many false prophet will come, is ito yung modern false prophet. Modern false prophet ngayon ng mga tao na makamundo. So dapat natin itong iwasan kasi ito yung dahilan kung bakit the love of many to the Lord
grow cold, will grow cold. Ito yung nagpapalamig sa pag-ibig at relasyon natin sa Diyos. Itong mga gawain, itong mga vlogger na ito, sila yung dahilan, nagiging sanhi, na ang bawat tao hindi na tatangkilik sa Panginoon, hindi na pupunta at babalik sa Panginoon, kundi doon na sa kanila tumatangkilik. Kasi nga, ginagawa ito ng mga vlogger kasi inuopiran sila ng Satanas. Fame, glory, money. Sinasabi na yan ni Satanas, bibigyan kita ng kasikatan, fame, glory, money, kung sumasamba ka sa akin, kung sasamba ka sa akin. Itong mga taong ito, sumasamba kay Satanas, kaya binigyan sila sa Satanas ng fame, glory, money, and kingdom, kayamanan, pera, kasikatan, or ano pa man, to be a false prophet. So, kung itong mga taong ito ay siyang dahilan, ay siyang nagpapalamig sa pagmamahal ng mga tao sa Diyos, itong mga vlogger na ito ay mas matindi pa ang sasapitin pagdating sa dulo. For the sake of money, ibininta nyo yung kaluluwa nyo kay Satanas upang ang lahat ng tao tatangkilik sa makamundong bagay at lalayo sa Panginoon at mamumuhay sa makamundo. Kayo ang dahilan, ang tao, na ang pag-ibig ng tao sa Diyos lumalamig, hindi nalalapit sa Diyos. Kasi nga, tumatangkilik na sila sa inyo, in-entertain nyo na masyado na ang isip at puso ng tao nandoon sa inyo, sa pag-entertain nyo, nakalimutan na nila ang Panginoon at lumalayo na sila sa Diyos. At dahil dito, itong mga taong ito, nagkakasala at kayo ang dahilan kung bakit nagkakasala ang mga tao. At dahil dito, ang sasapitin nyo pagdating sa dulo, impyerno. Ini-explain ko ito ng klaro upang lagi nating babantayan na kailangan hindi tayo ma-distract sa mga patibong ni Satanas. Kasi nga si Satanas nag-double time na kasi malapit na ang kanyang panahon. Malapit na dumating ang panahon na siya ay paparusahan kasama ng kanyang mga bulaang propeta. Ito sila ang mga bulaang propeta, mga vlogger. At hindi lang mga vlogger, kundi yung mga bulaang propeta din nangangaral sa salita ng Diyos na iba sa ipinangaral, na iba sa nakasulat sa Biblia. So mag-ingat po tayo. No, so hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.